Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang ilang kasal ay itinayo sa katapatan at pagmamahal, habang ang iba ay nakasalalay sa kasinungalingan at mga lihim? Gaano kadalas sinasabi ng mga tao ang isang bagay ngunit ginagawa ang kabaligtaran nito? Ngayon, susuriin natin ng mas malalim kaysa karaniwan at aalisin ang cover sa kung ano ang bihirang pag-usapan ng buhay mag-asawa. Bakit mo dapat panoorin ang video na ito hanggang sa dulo? Dahil ngayon, magsasalita tayo ng walang pigil tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa mga kasal at kung bakit ang ilang may asawang babae ay kumikilos ng hindi tama, sa madaling salita, sa hindi inaasahan na mahulog sa iba. Handa ka na, ba? Magsimula na tayo. Sa isang ideal na mundo, ang isang may asawang babae ay parang isang kuta sa maliblib na gubat, hindi maaabot at hindi malulusob. Siya ay nanumpa, pumirma sa mga papeles, at nangakong mananatili sa tabi ng kanyang asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Ngunit narito ang problema. Ang tunay na buhay ay bihirang magkatulad sa isang fairy tale tungkol sa mga prinsesa at tapat na kabalyero. Kung ang isang may asawang babae ay biglang nagpakita ng interes sa ibang lalaki, tiyaking hindi ito aksidente. Bago ang kasal, ang isang dalaga ay sumusunod sa mga patakaran. Siya ay kumikilos ng mahinhin, pinapataas ang kanyang halaga, at nagpapanggap na ang pagsama sa kanya ay parang jackpot sa loto. Bakit? Dahil gusto niya ng isang maaasahang lalaki na ipaglalaban siya. Ngunit kapag kasal na siya, kanya na siya. Ang kanyang singsing ay kumikinang sa kanyang daliri. Ang kanyang mga dokumento ay nasilyohan. At ang kanyang mapagmahal na asawa ay naghihintay sa bahay. Kaya bakit niya pa ipagpapatuloy ang act na ito? Hindi na niya kailangang manakop o patunayan ang anumang bagay. Naghahanap siya ng iba pa. Kalayaan, kahit pansamantala. Isipin mo ang isang lalaking napansin ang singsing sa kasal sa daliri ng isang babae. Alam niyang siya ay nakatali sa kasal. Minsan, binabalaan pa siya nito ng salita, "Ako ay kasal." Dapat itong maging isang babala, tama? Ngunit kung ang lalaki ay hindi natitinag, nagsisimula ang ibang laro. Gusto niyang takasan ang realidad, magdagdag ng kasiglahan sa kanyang buhay. At habang ang kanyang asawa ay walang kamalay-malay, handa na siya para sa isang pakikipagsapalaran. Ano ang ginagawa ng lalaki? Sumasang-ayon siya. Pareho silang nakukuha ang gusto nila at bahagyang nasasarapan. Ayon sa isang survey sa 500 lalaki, mahigit 60% ang umamin na nagkaroon ng kahit isang relasyon sa isang may asawang babae. Kapansin-pansin, 40% sa kanila ang umamin na ang inisyatiba ay madalas na nagmumula sa babae. Itinatampok nito ang isang simpleng katotohanan. Ang mga lalaki ay hindi laging may kasalanan sa mga senaryong ito. Ngunit minsan, ang lalaki ay nagsisimulang magkaroon ng damdamin. Doon nagsisimula ang tunay na drama. Ang mahulog sa isang babaeng, tulad nito ay parang nahulog ka sa isang kumunoy na walang ligtas. Ang problema, habang mas nagiging attached siya sa iyo, mas tumataas ang kanyang mga inaasahan, habang ang may asawang babae ay lubos na hindi handa para sa dagdag na responsibilidad. Ayaw niya ng commitment, emosyon, o drama. Gusto niya ng isang panandaliang sandali ngaliw at kaligayahan. Kung ang lalaki ay humihingi ng masigit pa, siya ay nagiging problema. Mabilis siyang aalisan. Bukod dito, ang mga babaeng ito ay madalas na nakakaramdam ng proteksyon. Alam nilang ang kanilang asawa ay nagbibigay ng finansyal na katatagan, isang tahanan at seguridad. Pinapayagan nito silang magsugal ng walang takot. Ang kanilang sikolohiya ay nakasalalay sa pag-enjoy sa mga kaswal na relasyon. Hindi tulad ng mga single na babae, pakiramdam nila ay wala sa kanilang mawawala. Maraming halimbawa sa tunay na buhay, mga iskandalo na kinasasangkutan ng mga artista, politiko at negosyante na ang mga kasal ay gumuho dahil sa mga inosenteng relasyon. Nakakagulat, ang nagpasimula ay madalas na hindi ang partidong orihinal na sinisi. Ano ang dapat gawin ng isang lalaki? Una, tanggapin ang katotohanan. Ang mga relasyong ito ay bihirang magtatapos ng masaya. Ikaw ay isang pansamantalang kabanata lamang sa kanyang buhay. Pangalawa, huwag mong subukang baguhin siya. Kung ang gusto niya ay magsaya, hindi siya magiging isang tapat na kapareha. Aalis siya kapag naging komplikado ang mga bagay. Pangatlo,
Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Kung lalaruin mo ang larong ito, maging handa kang tanggapin ang katotohanan. Ang mga relasyong ito ay laging may dalang emosyonal at minsan ay pisikal na panganib. Kapag ang isang kasal ay puno ng pressure, mga hidwaan, at stress, ang panganib na maghanap ng kasiyahan ay tumataas ng husto. Dagdag pa ang mga gabing gimmick kasama ang mga kaibigan at pag-inom sa bar. At ang posibilidad ng isang relasyon ay halos 90%. Ang isang hindi nasisiyahang babae ay naghahanap upang punan ang kanyang mga kulang. At kung may pagkakataon, bakit hindi? Kung matatag ang kanyang buhay sa bahay, ito ay simpleng paghahanap ng kilig. Isang pagnanais para sa bagong excitement sa kanyang buhay. Maraming kababaihan ang nangangarap na makapag-asawa ng isang mayamang lalaki para sa katatagan. Ngunit kabaliktaran nito, ang mga lalaking ito ay madalas na nagiging masyadong malambot at mapagbigay. Isinasakripisyo ang paggalang sa sarili upang mapalugod siya. Ang resulta? Humihinto ang babae sa paggalang sa kanya. Habang mas sinusubukan niyang pahinain ang kanyang loob, mas hindi siya nagiging interesado. Sinisimulan niyang balewalain ang kanyang pag-aalaga at naghahanap ng kaibahan sa ibang lugar. At ang realidad, maaaring hindi niya man lang namamalayan na ang kanyang kasal ay gumuguho. Para sa maraming kababaihan, ang panloloko ay hindi pagkakanulo. Ito ay isang paraan upang magdagdag ng kulay sa kanilang buhay. Ikinakatwiran nila ito bilang hindi nakakagulo dahil ang kanilang tahanan, mga anak at asawa ay nananatiling buo. Ngunit narito ang problema. Kung hindi niya iginagalang ang kanyang asawa at nakikita niyang pinapayagan niya ang kanyang mga kalokohan, pinapalakas nito ang kanyang loob. Pagkatapos ng kasal, ang mga babaeng ito ay hindi bumubuti at lumalala pa. Ito ay parang isang nabubulok na bahay, matatag sa labas ngunit bulok sa loob. Isang malakas na ihip ng hangin at ito ay guguho. Isipin ng asawa bilang isang lalaking nagbabalanse sa isang mahigpit na lubid sa ibabaw ng isang bangin. Ibubuhos niya ang kanyang kaluluwa, pera, at oras sa pamilya para di mahulog ang mahal niya sa buhay. Habang ang kanyang asawa ay nagpapaluwag sa lubid. Habang mas malakas yumanig, mas malamang na siya ay mahuhulog. Bakit nga ba laruin ang larong ito? Ang kasaysayan ay puno ng mga artista at politiko na sumira sa mga pamilya para sa mga panandaliang ligaya. At hindi mabilang na kababaihan na nakaramdam nang hindi matatalo ay itinulak ang mga hangganan hanggang sa mawala ang lahat sa kanila. Kung walang paggalang, walang katapatan. Ang pag-asang mahimalang bubuti ang mga bagay ay isang ilusyon. Ang katapatan at tiwala ay hindi automatiko pagkatapos ng kasal. Nangangailangan ito ng pang-araw-araw na pagsisikap. Kung wala ito, ang mga relasyon ay nagiging mga harapan, kung saan ang bawat isa ay nabubuhay ng hiwalay hanggang sa huli na ang lahat. Ang mga may asawang babae ay nakakaakit sa mga lalaki dahil mukhang mas simple sila. Hindi na kailangan ng mga bulaklak, romansa o engranding gestures. Gusto nila ng resulta, hindi atensyon. Ang mga lalaking umiiwas sa seryosong relasyon ay nahihilig dito. Ngunit ang downside, kung ang isang lalaki ay nagsimulang tingnan ang relasyon bilang higit pa, siya ay natratrap. Ang mga relasyong ito ay itinayo sa zero na mutual commitment. Nakakakuha siya ng excitement, siya naman ay madaling interaksyon. Ngunit kapag pumasok, ang damdamin, nasisira ang balance. Maaaring idealisahin ng mga lalaki ang relasyon, iniisip siya bilang isang kapareha sa buhay, ngunit hindi niya gusto ng bagong asawa. Mayroon na siyang isa. Kapag pinilit, pipiliin niya ang kanyang kasal. Iiwan ang lalaki na nasasaktan at nagtatanong sa kanyang mga desisyon. Paglinawin natin. Kung walang paggalang sa simula pa lang, huwag asahang lilitaw ito kalaunan. Hindi binabago ng kasal ang mga tao, pinapalakas nito kung sino sila. Kung hindi iginagalang ng isang babae ang kanyang asawa bago ang kasal, lalala lamang ito. Ang panloloko ay kahinaan para sa ilan, isang pamumuhay para sa iba. Ang pag-asang magbabago ang isang tao ay panlilinlang sa sarili. Sa mga lalaki, itigil ang pagwawalang bahala sa mga red flag. Maging malakas, igalang ang iyong sarili at igagalang ka rin ng iba. Sa mga babae, tanungin ang inyong sarili kung ano talaga ang gusto ninyo. Handa ba kayong magkompromiso o hinahabol ninyo ang kilig?
Ang buhay ay hindi isang draft kung saan maaaring burahin ang mga pagkakamali. Ang bawat aksyon ay may kahihinatnan. Mag-isip ng mabuti bago sumabak sa mga aksyon na may sumasabog. Ngayon, turn mo na. Sumasang-ayon ka ba sa pananaw na ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Habang mas marami tayo, mas malalim nating masusuri ang mga paksang ito. Ingat, mga kaibigan. Hanggang sa susunod.